No way. 4 ang anak ko! Ano kayo naluloko? No way! You know what? It's a challenge. Alam mo, doon sa mga gangs na yan, marami akong natututunan with respect to discipleship. Laying down of life. Tapos sabi natin, gang lang yan. Gang lang, ha? Pero yung ginagawa nila, hindi natin magagawa. Pero pag nag-commit sila sa Lord, matindi. Binabato yung church. Binabato yung church. Biglang nawala si Jopet at saka si Aaron. Akala ko okay lang. Mamaya after 30 minutes bumalik. After 2 days, manabalita akong 50-50 na gang leader sa ospital. Sabi ko, tinawag ko si Jopet at saka si Aaron. Sabi ko, Brad, merong 50-15 mga gang leader sa ospital. Sabi niya, Pastor, sinaksak po namin yon. Ha? Sinaksak nyo! Opo, Pastor, sinaksak namin. Bakit nyo sinaksak? Hindi ba, Pastor, sinabi namin sa'yo, pag merong tatalo sa'yo, papatayin namin. Sino nagsabi na sa inyo nung kay Pastor? Pag may tumalo kay Pastor, papatayin ninyo. Aber? Wala. Sinisiraan nyo pa si Pastor. Kinikwentuhan nyo pa na kung ano-ano. Sabi mo sa katabi mo, hindi sa amin yon. Mahal namin si Pastor, sabihin niyo. I will close. Gusto niyo na ba ako mag-close? Mamaya second service, umatin pa rin kayo. I will close. The blessings of discipleship. You go to John 15:16 and then, tatapusin ko na talaga. Mapapagod na rin ako, totoo lang. Biro lang. John 15:16, sabi doon, You did not choose me, but I chose you. Amen? You did not choose me, but I chose you to bear fruit, fruit that will last. Amen? Sabi niya, ang blessing is, if you are a disciple, you are special to God. He chose you. Amen? Special ka sa Lord. Pinili ka ni Lord. Special ka. Pero ang purpose niya, maging disciple ka. Hindi maging member lang. Pagpa-attend ka lang dito, pagkatapos uwi ka, una, patabaing baboy ka, pangalawa, hindi ka pa special. Hello? Huwag sana kayo magagalit sa akin. Alam ko everybody, walang favoritism si Lord. Pero meron siyang apple of His eyes. Hello? But I believe we are apple of His eyes. Pero ang purpose niya, gusto niya tayong maging mga disciples. Yun ang kanyang plan for each one of you, for me and you. Kasi may nakaprepare siyang blessing. Una, chosen kayo. Sabi niya, special kayo sa akin. Panghuli, alam mo kung anong blessing niya? Sabi niya, pag kayo'y naging disciples, at nagdi-disciple at nagbibear ng fruit, sabi niya, whatever you ask in my Father, in my name, it shall be given unto you, sis. Bibigyan niya sa atin. Ano yung ibibigay niya? Pera lang? Hindi. Everything. Whatever you ask in my name, lahat yun, simula panyo hanggang medyas, lahat yun, ipaghiningi mo sa Lord. Sabi niya, I promise you, I will give that to you because you are a multiplier. You are my disciple. You bear fruit. That's why I'm blessed with you. So I will bless you too. Amen. Yan ang blessing ng discipleship. Hallelujah! Yan ang blessing ng prosperity. Woo! Hindi yan ang blessing ng prosperity. Yan ang blessing ng God. Ang kinakailangan lang, maging disciplers tayo ng Panginoon. If you do that, walang problema. God will bless you. This is what happening in my life. Kaming buong pamilya, ganito nangyayari sa amin. And I cannot say that my God, pinabayaan niya kami for many years. No. Sabi ko nga sa inyo umiikot ako ng buong mundo na hindi ako gumagastos ng pera ko. Ang Diyos ang gumagastos sa akin dahil sinabi niya sa John 15:16, because I am discipling, nagdi-disciple ako, nagbe-barefoot ako, dahil sabi niya sa akin, But whatever you ask in my Father's name, I will give it to you. To the Father in my name, and I will give it to you. Hindi ko pa nga dinidesire. Hindi ko naman dinidesire na umikot ng buong mundo. Pero binigay niya sa akin. Hallelujah!
Meron kaming malaking truck, meron kaming 2 sasakyan, meron kaming motor. Wow! That's prosperity. Not because of aid, ano pang mga hocus-pocus. Walang hocus-pocus dito. Ang kailangan mo lang dito, kinakailan yung heart mo na sa purpose ng Lord. Kailangan lang doon ka nagdi-disciple sa Lord. May heart ka for soul. Meron kang heart to multiply. My brothers and sisters, if you do that, wala kang magiging problema. Sabi ng Lord, I will give whatever you ask in me. My Father will give it to you. Subukan niyo mga kapatid, nasubukan ko na, kaya ko pinipreach. Hindi ko ito pipreach, hindi ko nasubukan. Bubulahin ko lang kayo. Hindi, this is life to me. Buhay ito sa akin. Kung nangyayari ito sa akin, mangyayari din sa inyo mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's all stand. I know many of you have different needs. Maaaring sinasabi mo, Lord, paano nga magdi-disciple? Sarili ko nga lang, kulang pa ako eh. Hello? Lord, magbibisita ako? No way. Sa sarili ko pa nga lang, kulang pa nga yung oras ko eh. Hello? Pag-iisip ako ng iba, sarili ko nga, pamilya ko nga, iniisip ko, ubos na yung oras ko. But I want to tell you this, brothers and sisters in the Lord. God wants only for you to stay in His purpose and will. Huwag ka na maghanap pa kung ano yung God's will sa'yo. Ang God's will sa'yo is for you to be a disciple, a multiplier, a person who willing to lay down his life to the 120 Filipinas and Filipinos in this place. That is your purpose. That is the call of God in your life. You know, if you are touched today and you were challenged, and you say, Father, pagod na ako. Gusto kong maging totoo sa'yo. I want to give my life. Lord, maski isa lang sa isang taon, Lord, I will work for it. I will pray for it. If that is your if you are that person, come on, takbo ka dito sa harap. We will pray together. Come on, just come here. Come on, just come. And we will commit this to the Lord. Wala nang bulahan to sa Panginoon. Wala nang ito gusto namin totoo. Lord, I want to be totoo sa iyo, Lord. Come on, just come. Don't be ashamed. Lahat naman tayo sumabit. Lahat naman tayo. May kanya-kanya tayong kahinaan. May kanya-kanya tayong problema. But you know, brothers and sisters, kalimutan mo na yon. Kalimutan mo na yon. Nako, kalimutan mo na. Andyan lang sa word ang solution ni Lord. Walang iba na sa word lang, oh. Minsan ang dami nating ginagawa. Minsan ang dami nating kwento sa buhay, pero wala eh. Alam mo, yun lang naman talaga eh. Bigay lang natin ang life natin sa Lord. Come on, just come. Don't be ashamed. Kayo nandiyan dyan sa likod. Ba't ka nakatayo lang dyan? Sa totoo, ano bang reality sa life mo? Kung hindi kayo magkakasya, just stay in the aisles. No problem. I'm doing this because I want you to step in faith and believe. When Jesus called Peter, na lumabas doon sa bangka, anong ginawa niya? Peter looked up to Jesus and walk. Now you who are there, standing, I want you to step in faith and believe God that He can do miracles in your life. Come on! Hallelujah! Woo! You move prophetically. I want you to move prophetically. You step in faith. Come on, step in faith. Move prophetically. Come on, move prophetically. Step just like what Jesus Christ said. You get out of the boat. Come on, get out of your chairs. Get out of your chairs. Move and step of faith and say, Lord, I want to be a disciple. Woo! Come on, raise your hands unto the Lord and say, Father, I've been a Christian for many years. I've been a Christian for many years. But my life, Lord, still a Christian and a member, not a disciple. Now today, Lord, I want